Mula sa panganib, sumibol ang pag-asa. Ang mga isdang minsang sumira sa kabuhayan, ngayon nagsisilbing daan tungo sa panibagong oportunidad. Matinding pinsala ang idinulot ng invasive alien species sa ating mga lawa at palaisdaan. Ngunit sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, natutunang gamitin ng mga komunidad ang problema bilang pagkakataon. Minarapat namin na ito ay gawing value-added products dahil nung una hindi ito pinapansin ng mga tao sa mga fisher folk natin. Itinatapon lang ito pabalik sa mga ilog at lawa. Ngayon po, ang ginawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay dinevelop natin itong value adding ng mga invasive fishes para maging pakipakinabang sa mga mangingisda. Ang kauna-unahang layunin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para pagturo ng mga value adding dito sa ating mga mangingisda is yung mawala yung mga invasive alien species natin, at pangalawa doon ay gumanda ang kita, umangat ang kita ng mga fisher folk sa pamamagitan ng pagbibenta dito ng ating mga value added products sa kanilang mga lugar. Sa Santa Cruz, Laguna, natutunan ng mga lokal na magproseso ng tinfoil barb at iba pang invasive alien species upang gawing fish amino acids. Nung nagprograma si BIPAR, yun, naisip namin. Pati yung yung janitor fish, yun yung isang nagsimula na gawing fish amino acid din. Bukod doon sa hasang na sa palengke. Nahuhuli yan sa ilog, sa dagat. Yung mga farmers natin, yun ang ginagawa. Ginawa namin yan, una, nung nagkaroon ng retrieval operation. Hindi sabi ko, nakapag-coordinate ako sa BIPAR, baka pwedeng kami ang gumamit at gagawin na. Meron kami gagawin. Ganon nangyari, doon nagsimula. Ito na yung naging namin, pinamimigay namin kapag merong mga People's Day, Caravan, binobote namin, tapos nilalagay namin tutak, yun, fish amino acid na pwedeng pagsimulaan, hindi lang ng gamit ng farmers, kundi pwedeng livelihood ng ating mga magsasaka na samahan na gustong mag-adapt dito sa programa ito. Ang number 1 adapter namin yan ay yung taga Santa Cruz, yung AMAG, Asosasyon ng Magsasaka ng Gatid. Sila yung yumakap dyan sa programa namin, tinuruan namin. Hanggang sa yun na naging simula nung kanilang negosyo doon sa samahan. Nagbote-bote sila, binibenta nila 100 per liter. Ayun, tinatangkilik na at maganda naman talaga ang Sabi ko nga sa inyo, hindi lang fish amino acid yung naging produkto namin. Ginagawa namin ito ingredient sa paggawa ng feeds ng isda. Yun ang pakain namin sa isda. Source ng protein, di ba? Sa tulong ng BIFAR at lokal na pamahalaan, hindi na basura ang EAS, kundi bagong kabuhayan. Doon ako nag-umpisa niyan. Wala kang bumibili pa. Inesting ko, piso ang kilo niyan dito. Pagdating Malabon, piso rin. Tugi pa sa yelo, tracking. Okay lang. Kasi produkto, pinakikilala natin. Ngayon, nung makilala, medyo umangat-angat. Nag-5 piso, nag-10 pesos, nag-15, tuloy-tuloy. Hanggang sa maging 20, nag-25, pataas ng pataas. Ayun, nung gumanda ang presyo, yun, doon ako kumita. Ngayon nga, kunan nyo dito, 85 na yung night fish na yan.
Nung nag-umpisa yung piso. Gaano kalaki improvement. Malayo, no? Sa San Pablo, Laguna, tinuruan naman ng Batangas Inland Fisheries Technology Outreach Station o BIFTOS ang mga mangingisda na gawing value-added products ang mga invasive fish tulad ng dried Midas cichlid, fish flakes at fish balls. Meron pong isa nagturo sa amin na pwede pala siyang gawing pangkabuhayan. So, tinuro nila kung paano siyang gawin daing at kahit paano naman ay napakinabangan namin. Pakiramdam ko po ay malaking tulong siya kasi kahit paano nadadagdagan ang aming kita, hindi lang para doon sa pang-araw-araw ba, nadadagdagan ang aming kita, hindi lang doon sa kinikita ng asawa namin. Pati kami mga kababaihan na gumagawa, nagkakaroon din kahit paano ng extra income. Nakakapagbigay siya ng inspirasyon kasi akala namin wala kaming gagawin kundi yung mga katulad ng kababaihan na sa bahay lang. Pero kapag ka pala ikaw ay nakikijoin sa katulad nitong samahan, marami kang maaano pang ano sa sarili mo ba, may improve sa sarili mo na pwede ka rin palang kumita, hindi lang yung basta ka lang nasa bahay. Extra income ba kung tatawagin. Ay maraming hamon, siyempre yung funding, no? Para tuloy-tuloy ang ating retrieval, dapat tuloy-tuloy din ang pagbigay sa atin ng fund ng agency natin, no? Para maganda, at least hindi man siya maubos, mabawasan yung production ng invasive species sa Laguna de Bay. And then isang hamon pa rin yung although mayroon na tayong pumapasok na mga from foreign country na dito bumibili ng rumat para doon sa production nila ng value-added products sa kanilang bansa dahil mas mura daw dito compare sa kanila. So sana matugunan din natin na mapalago din natin yung ang ating capacity para makapag-produce din tayo ng mga value-added products para ma-market natin doon sa mas malaking mga and restaurants at saka sa mga supermarkets, parang gano'n. So sa aking pananaw, so tama lang yung gagawin natin na hulihin natin itong ating mga invasive alien species, tapos yun nga, gawin natin value-added product para maging isang kabuhayan din ng ating mga mangingisda. Kasi sa ganitong paraan, sa paghuhuli ng mga invasive alien species, ay unti-unti nating naaalis itong mga isda dito sa mga tubig at lawa natin. Dahil ayon nga doon sa research ng Department of Science and Technology na sa continuous retrieval nitong mga invasive alien species, ay unti-unti rin mawawala ang mga ito sa pagdating ng hinaharap. Ang simbolo ng tagumpay is yun nga, yung pagkawala ng ating invasive alien species sa ating mga area. At pag ito'y nawala ay mababalik yung ating tinatawag na biodiversity, yung balance sa ecosystem, no? At pag nangyari ito ay tataas ang produksyon ng ating pangisdaan at tataas din ang mga kita ng ating mga mangingisda sa mga ilog at lawa. Patunay na kahit sa gitna ng pagsubok, kayang bumangon ng Pilipinong mangingisda. Ang dating panganib, ngayon ay oportunidad. Sa tuloy-tuloy na pagtutok ng BFAR at NIFTC, hindi lang kalikasan ang naliligtas, kundi pati kabuhayan ng bawat Pilipino. Ang laban kontra invasive alien species ay laban nating lahat. At sa pagkakaisang ito, tiyak ang pagbangon.